Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahit sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-6 na linggo sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atinas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon, at si Pablo ay tumayo sa harap ng kapalungan ng Areopago at nagsalita,
Mga taga-Atinas, napapansin kong buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga simbahan ninyo, nakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay buhay, hininga, at ng lahat ng nasang katauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinutunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan muli tungkol dito. At malis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at ang iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atinas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Panginoon nitong kalangitan, kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo.
Alleluia. Espiritu'y sugo niya, upang sumainyo at winang. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Nagpapatuloy ang pagpapakilala ni Kristo sa darating na Espiritu at sa araw na ito, tinatawag niya itong Espiritu ng katotohanan. Maliwanag kay Kristo na sa kanyang pag-alis. Sa mga susunod na linggo po ay ipagdiriwang natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus, ang kanyang pagbalik sa Ama. Ngunit ipinangangako niyang hindi tayo mangungulila, sapagkat sa kanyang pag-alis darating ang isang sugo, darating ang isang panibagong tulong, at ipinakikilala niya sa araw na ito ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritong magsasabi at magpapaliwanag kung ano ang totoo, kung ano ang katotohanan sa ating pananampalataya. Kaya po magandang pagnilayan sa araw na ito habang ating pinaghahandaan ang pagpanaog ng banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. Ano ba ang katotohanan? Sapagkat ang banal na Espiritu ay laging nasa panig ng katotohanan. Ang katotohanan ba ay yung ginagawa ng lahat? Hindi po ibig sabihin ginagawa ng lahat ay totoo. Ito pa yung ginagawa ng mga ng may mga kapangyarihan. Ito pa yung ginagawa at sinasabi ng mga kilala? Ito ba yung ipinapahayag ng mga dakilang tao? Hindi lamang po iyon. Kapag sinabing katotohanan, kahit ikaw lamang ang gumagawa, basta ito ay tama, ito ay banal, yun ang totoo. Maraming pagkakataon sa ating paligid ngayon, dahil ito ang ginagawa ng lahat, iniisip nating yun ang totoo. Pero napakarami pong pagkakataon sa ating buhay na ang ginagawa ng karamihan ay dahil yun lamang ang uso. Pero hindi nangangahulugang iyon ay totoo. Hindi ibig sabihin dahil marami ngayon ang kumakalat sa mga social media, ito ang sinasabi, hindi ibig sabihin yun na agad ang totoo. Ang totoo po ay nakakatig
sa iisang bagay, yun ay kung yun ang tama, kung yun ang banal na dapat gawin. Kaya sa ating buhay, kahit ikaw na lamang ang gumagawa, kahit hindi ginagawa ng marami, kahit parang ikaw na lamang ang nakakaalaalang gawin iyon, kung yun ang tama, ibig sabihin, yun ang totoo. At yun ang ipapaliwanag sa atin ng banal na Espiritu ng katotohanan. Sa kanyang pagdating, tutulungan niya tayong akayin sa iisang bagay. Yung bagay na tama sa ating pananampalataya. Hindi ho dahil lahat ay sumisimba, makikisama ka na lamang sa pagsimba. Mahalagang dapat alam mo, tama ba ang aking pagsimba? Hindi dahil sa lahat ay nagdadasal, makikidasal ka na rin. Hindi dahil lahat ay magpipilgrimage, makikisama ka na rin. Dahil napakalaki pong hamon niyan. Hindi ibig sabihin ako ay na kayo ang nakita ko. Hindi ibig sabihin ako'y nakapag-t-shirt ng CZL. Ibig sabihin ako'y mabait na dahil kasama ako ng marami. Kapag po pinag-usapan ang katotohanan, kahit mag-isa ka lang, basta tama, yun ang totoo. At yun ang nakakatakot sa ating mga laging sumisimba. Dahil baka iniisip nating, ay ito ang totoo. Totoong magiging banal ako kapag ako ay laging sumisimba at lagi akong nasa simbahan. Kapag lagi akong nagdadasal. Pero hindi yun kumpleto. Ang katotohanan ng kabanalan sa pagdadasal at sa pagsisimba ay yung pagkatapos nito ay kumusta ka. Yung pagkatapos mong bumisita sa simbahan, kumusta ka sa inyo? Sumimba ka nga, nagpilgrimage ka nga, nagdasal ka nga, pag-uwi naman sa inyo, chismosa ka pa rin. O ay nasan doon ang katotohanan? Nasan doon ang kabanalan? Nakisama ka nga sa maraming pumupunta sa mga gawaing banal na ito. Pero hindi naman naaalis ang galit sa puso mo. Naiinggit ka pa rin. Hindi ka rin makapagpatawad sa iyong kapatid. Hindi mo pa rin kinakausap ang iyong magulang na matagal mo ng kagalit. Nasaan doon ang katotohanan? Nasaan doon ang kabanalan? Hindi ibig sabihin ginagawa ng marami, yun na ang totoo. Ang katotohanan ay laging nakakatig sa kung ano ang tama sa iyong sarili at pakikipag-ugnayan sa Diyos. At yun po ang malaking hamon sa atin. Matutulungan lamang tayo ng Espiritu ng katotohanang parating kung tayo sa ating buhay pagsusumikap at magpupumilit na mamuhay sa katotohanan at tama. Nawa po sa pangakong ito ni Kristo sa pagdating ng banal na Espiritu ng katotohanan, unti-unting maakay natin ang ating sarili sa mga gawang kabanalan, sa mga gawang tama, upang magtugma ang katotohanan at ang tama at banal, nang sa gayon sa huling sandali ng ating buhay, makamtan natin ang biyayang pangako ni Kristo sa mga taong tumanggap sa Espiritu ng katotohanan, ang buhay na walang hanggan sa buhay natin sa kalangitan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit na sa langit ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming takpan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dating pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle
ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng huling pagbabasbas, ay isusunod kaagad natin ang pagdarasal ng pang-umagang panalangin. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Si Kristo ating hari at manunubos.
Maganda umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon sa 28 ng Mayo, ika-6 na Miyerkules at panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating pupurihin ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Awit tayo pong lahat. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya. Sambahin natin at papurihan, Aleluya. Ang Kristong Hari ating itanghal, Aleluya. Tao'y tinubo sa kasalanan, Aleluya. Ang mga anghel ay mag-awitan, Aleluya. Sa ating Diyos Ama ang kapurihat, Aleluya. At sa Diyos Anak na Haring mahal, Aleluya. Ang Espiritong Diyos na banal, Aleluya. Darakila ay magpakailanman, Aleluya. Tayo po'y magsiupo. O Diyos, natuwa ka ng karagatan at pinamunuan ang iyong bayang dooy makaraan. Aleluya. Tayo po ay magsiupo. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na?
Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahan loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako ay nagbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyong kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos. Ang lahat na maangka ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati iyong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, iyong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin dumating ang mga kulog. At animo ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw na sa sansinukob. Pati mundo ay umuga na parabang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak sa karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, natanaw ka ng karagatan at pinamunuan ang iyong bayang dooy makaraan. Alleluia. Ang Panginoon ay naghahatol ng kamatayan at nagbibigay ng buhay. Tayo po'y magsiupo. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga kapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Dadakila ninyo lahat ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha, at sa inyo'y nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa hirap. Walang maaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat na lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinadagundong ninyo ang mga kulog. Hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay naghahatol ng kamatayan at nagbibigay ng buhay. Lumukob ang liwanag sa mga matuwid at ang kagalakan ay dumating sa mga may pusong malinis. Alleluia. Ako na.
Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Magagalak itong Siyon, mamamaya ay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda, dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alimang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihay ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa Panginoon ay ukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumukob ang liwanag sa mga matuwid at ang kagalakan ay dumating sa mga may pusong malinis. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Dadapat buhay naman para sa Diyos na sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Magsitayo na po. Papuring awit ni Zacarias. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Alleluia. Sa biyaya ng Ama, nakita ng mga apostol ang muling nabuhay na Panginoon. Manalangin tayo sa Ama at wikain. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ama ng kaliwanagan, inialay namin sa iyo ngayon ang aming pasasalamat at papuri dahil sa tinawag mo kami sa iyong kamanghang-manghang liwanag upang tanggapin ang iyong habag. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ang mga pagsisikap nawa ng sangkatauhan na makatulong upang maging makatao ang sandaigdigan at maging wagas at matatag sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Kami naway makapaglingkod sa iba ng buong katapatan upang ang buong sangkatauhan ay maging karapat-dapat na handog sa iyong karangalan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Punuin kami ng iyong awa sa pagbubukang liwayway ng isang buong bagong araw upang maghapong ito'y maging araw ng papuri at kaligayahan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Dasalin po natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng iyong anak na minamahal, kami naway makigalak din sa lahat ng mga banal, hanggang sa muli niyang pagbabalik na puspos ng kaluwalhatian, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo na may Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Marami pong salamat sa nakaisa sa ating pangumagang panalangin. Naway pagpalaan tayo ng Panginoon.